pagkawala ng mga natatanggap natin, baka meron pa ho sa inyo, meron pa rin natatanggap, ano? Pero majority dun sa mga naipapadalang spam messages, nawala na. Kasabay ho yan ang pagkawala ng tuluyan nito mga Philippine offshore gaming operators, lalo na yung deadline ay tinakda ho dito. Pero sabi ng mga eksperto ay huwag daw magkampante. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Bea Pinisa. Nagbabala si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na hindi dapat maging kampante ang mga Pilipino sa kanilang cybersecurity dahil lamang nabawasan ng mga natatanggap nitong mga spam messages. Ayon kay Padilla, kung titignan niya ay may mga human trafficking at mga insidente ng cybercrimes gaya ng scamming at spamming na siyang mga ebidensyang nakalap sa mga naging raid operations sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO hubs. Anya sa kanilang mga naging operasyon, namataan na maraming mga teknolohiya ang mga POGO hubs na nagagamit para makapangloko ng isang individual. Paalala ni Padilla, huwag maging kampante na walang impormasyon mga makukuha dahil lamang hindi isang mataas na antas ng teknolohiya ang mga gamit sa POGO. Maaari kasi anyang magamit pa rin ang mga datos na nakalap gamit ang mga ito at ang nakakabahala pa ay kung paano at saan gagamitin ang mga ito. Ang nakita natin dyan with all of the investigations that have been made, may mga human trafficking tayo that was involved. Meron tayong mga cyber incidents, na mga spamming incidents, scamming, and ito was evidence, by dun sa mga raid that were conducted, and nakakita din tayo ng mga equipment na nandoon. What I'd like to point out here is para sa ating mga kababayan na wag i-downplay ito. Kasi some are saying na hindi naman high-tech itong equipment na to, but what matters is the data that is being taken and how it's gonna be used. Kung titignan din ng mga datos mula sa National Bureau of Investigation, daan-daang mga larawan ng mga critical infrastructures ang nakita nila sa mga gadgets na gamit ng POGO hubs. Kabilang anya sa mga critical spots na nakita sa mga larawan ay ang Camp Crame at Camp Aguinaldo na pawang mga lakas militar at seguridad ng bansa. Ilang mga pampublikong lugar din gaya ng mga malls at ports ang nakitang minamanmanan ng mga scammers na ito. Samantala, binigyang diin din ni Padilla na ang lahat ng efforts at pagiging handa ng mga kapulisan at maski ng lakas militar ay para sa national security ng bansa kung saan malaking bagay din ang mga report at tip ng publiko sa mga maaaring panibagong insidente nito. Pag titignan mo yung data that's inside, the NBI will give a list, topographic images of critical infrastructures. So our power grids, our camps, our PNP and AFP camps. So bakit itong mga to ang talagang nandoon, mga pantalan natin, mga frequented by Filipinos, malls, 'di ba? Siyempre, for us in the Armed Forces of the Philippines, we look at national security in general and all of this that has an implication to national security such as critical infrastructures. Talagang titignan natin 'yan. So we really do not downplay all of these things and we really value nga po itong mga reports that are coming from our kababayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!